bayan may kwento. At bawat simbahan nandun sa kasaysayan ng pananampalataya. Bilang kabataan, tungkulin din nating alamin at ipagpatuloy ang kwentong ito. Ito ang simbahan ng San Rafael Arcangel at ito ang aming kwento. Sa mundong puno ng ingay, pagod at alalahanin, saan ka ba huling nakahanap ng katahimikan? May isang lugar dito sa Balete na simula pa ng unang panahon ay tahanan ng kagalingan, pananampalataya at himala. Marami sa atin ang may dinadalang sakit sa katawan, sa puso at sa kaluluwa. Kapag nawawala ka sa landas, saan ka tutungo? 我买只乜设计长本米哩呀，黑呀只当本米个帮安你。 Daw pa kanila at that time, ang missionaries nga mas malumusad na mag-agto iyakato. Ang batan, paagi sa suba, sa hayo. At they discover sangka village yan, sangka Minoro. Tawag ng dahero hayo. Sangka Minoro sa hayo. Noong 1882, isang matinding pagsubok ang tumama sa bayan, ang salot na kolera. Memoria di la provincia di Capiz. Ito isang Spanish manuscripts. No? Ito ay matatagpuan lamang sa National Archives of the Philippines. May pinakwento doon patungkol sa bayan natin. Noong 1882 ay mayroong namatay na 144, no? 144 na mga kababayan natin ang namatay dahil sa cholera, no? Siguro at that time, no, we could only speculate, siguro at that time, abo sa nag-encounter na sa mga masakit, naging pilit nga si San Rafael pero maging patron at Balete. That's a unique patron saint. Atong tayo ay pinasahi at angel tayo mga historical person. Kailangan natin mo sa Biblia nga medicine of God, manugbugong it Diyos. By around 1885, 3 years after the 1882 cholera, no, manuscripts ako nakita, various provincias ng Anangaman. Ito man sa National Archives. Nakabutang ito nga ro patron nga Balete ay si San Rafael nga Arcangel. Agwa na nga piyesta ay October 24, no. September of 1890, no. Ang ka-Amerikano nga zoology year nag-agto. Din ko ng orchestra nga isang bilog mo sa pinaka prolific nga photographer at the time, no. Kuda ka na ro simbahan, ginkuda ka na ro kumbento, no. So makibot ka nga ro simbahan naton ay anang atop ay nipa, no, nipa or anang kampanaryo or belfry na ay light materials man, no. Imaw man do ro kumbento mabahaw imaw nga structure pero anang atop ay nipa. Tanan nga simbahan nga ginkuda ka ni Worcester wat kuray except for Balete nga may kuray. Tapos una sa frente ko simbahan may mga boulders. Ang ginambagit kataguangan ay may simbahan anay ka to Balete nga may guso ag bricks nga naguba paglino ag remains ko yung bricks ay pangayo ko obispo agin daga sa katedral Kalibo ag ito yung gidugang pag reconstruct katedral Kalibo, no? And then bukod niyang kato
Basta nadindog to ay dato man dahilan ko pagkaguba ko simbahan. Tinayo ito ng bayan para sa bayan at para sa Diyos. Ang parokya ni San Rafael Arcangel, higit pa sa bubong at pato, isa itong tahanan ng pananampalataya. Tunan ko sa pagsali sa mga gawain ng simbahan is of course yung pagpapalalim ng pananampalataya sa Diyos and pagkakaroon ng maayos na samahan sa aking kapwa sa loob at labas ng simbahan. Nagpangamuyo ako, nagnobena ako kay San Rafael. Nag-decide ako nga magserbisyo sa simbahan paagi sa lector and commentator. Nga ni haya sa makaroon na agom na kondo. Naging cancer survivor ako. Dito, binibinyagan ang bagong buhay. Nagsisimula ang pamilya at muling binubuo ang tiwala sa Diyos. Isang simbahan, maraming kwento ng pag-asa. Ang parokya is yung pinakasend ay sinisimba ng Christian. Spiritually, kailangan natin ng nourishment. No? At saka yung role ng simbahan is sa pag-nourish ng spiritual life. Ilang henerasyon na ang dumaan, ngunit iisa pa rin ang panata. Ang pananampalataya ay pamana. Ito ay ilaw sa madilim na daan at tahanan sa mga ligaw na puso. Pero balikan mo ang may pagsalig sa Ginoo bagay kay San Rafael ni Arcangel. Kung ikaw ay pagod, Kung may dinadala kang sakit at problema, nandito ang simbahan. buksan ang puso, bumalik sa pananampalataya. Ang himala ay hindi palaging maririnig. Minsan, mararamdaman mo ito sa katahimikan ng panalangin.